Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata, panalangin para ipag-adya sa mga kalamidad. Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha, kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming pagkakasala sa iyo at sa sangnilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Inihiling namin na kami, kasama ang aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipag-adya sa banta ng mga kalamidad. Likas man o kagagawa ng tao, iniluluhod naming gawin kaming mapanagutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nostra Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo. Siyang naghahangad ng pagkukop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog kasahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdarana. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mo di ka maaanak. Ika'y nagmamasid at sa panunood inyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin kay mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susubuin niya ang maraming anghel, ilang susubaybay, kahit saan dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa
kanilang palad ay tatayo ka at silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabangkit, di ka maaano sa mga serpientes at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking iniligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino mang taong ko'y kikilantin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may marahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Ito ang Angel Broadcasting Online streaming services na mapapakinggan saan mang sulok ng mundo at naghahatid ng bagong balita at tamang impormasyon sa internet broadcasting. Angel Broadcasting Online streaming services. Ihahatid na ang Angel Balita Patrol Afternoon Edition. Ang nangunguna sa balita sa hapong ito: Police Report, Hospital Report, Market Report, City Hall Update, Capitol Update, Weather Update. At ngayon, narito na ang inyong anchorman. Okay, mayong hapon katawhan sa syudad sa Cagayan de Oro. Ingon man usab mga katawhan karon nga naa karon sa gawas sa nasud. Ato sa pangumustahon ng mga ka-angel ang ilabi na kang Ma'am Tiataha, kang Marjorie Majorino, sa Rick Balibria ug kay Robinson Sarabia. Kaniyong tanan na maayong buntag o may udto kaniyong tanan. Labi na usab ang mga 80 ka barangay nga sakop usab diri sa dakbayan sa Cagayan de Oro. Ay labi na usab ang 23 ka lungsod nga sakop sa probinsya sa Misamis Oriental. Luzon, Visayas ug Mindanao, maayong hapon kaninyong tanan. Adlaw karon nga pitsa 16 sa bulan sa Nobyembre, tuig 2021. Sa kalan sa kong kapartner karon mao si Angel Rosdinya nga atong PE. Si Shen Sulugan ang ato ang news writer. Angel Totong Sambas ang ato ang chief of reporters. Ilabi na sa mga reporters karon nga nakaroon sa gawas nga bahin sa to ang dakbayan. Ang Efrena Celosia, Mon Carcalias, ilabi na kang Pedro Sanoria. Ako di ay mga ka-angel, si Angel Araya na sa Ricolmolo na magiguban kaninyo hangtod lang sa 30 to 40 minutos ang takna sa kahaponon. Diri lang sa programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Inato kalimtan mga ka-angel ang ilabi na si Kagawad Alam Nagsayo, Kagawad Romeo Bacaro, Mr. Nelson Sabio sa San Martin na Villanueva, Misamis Oriental, GM Variety Store nga nahimutang diri sa Lagindingan o sa Alubihid, Misamis Oriental. Dito mga ka-angel, dito dugayon ang ato ang mga headlines sa tuang mga balita karong hapon na. Manusab sa mga headlines sa tuang mga balita. Sa balita ni Mon Carcalias, ingayon pa mga ka-angel tigtanom og marijuana padayon pa ang gipangita sa awtoridad. Samtang sa balita ni Efrena Celosia, unom daw ka mga terorista patay human sa parag-engkwentro. Samtang sa balita ni Tutong Sambas, tambay sikop sa drug buy-bust operation. Sa balita nga luka, 15 nga mga bahay o winasak ng buhawi sa Matalam, Cotabato. Sa balita nga national news, reassignment sa mga pulis ikinakasa na bilang paghahanda sa 2022 elections. Sa balitang international, 3 suspek sa car bombing sa Liverpool na aresto na. Sa balitang sports, Alex Ayala
walang balak na magpalit ng citizenship. Sa balitang espesyal, mga doktor sa Taiwan may natagpo ang 4 na bubuyog sa mata ng pasyente. Sa balitang showbiz, Pinay Miss Intercontinental Cindy Obiñeta mala fairy tale homecoming sa CDO. Mga na mga ka-angel ang ito ang mga headlines sa tuhang mga balita. So dili pa mga ka-angel, update usab dito sa gawas sa nasod. Sa balita ni Angel Rick Balibria. Update sa balita sa Jordan, sa Aman Jordan. Atangi. Mga na mga ka-angel ang ito ang mga headlines sa tuhang mga balita. Ang hingpit ng mga asoy nining mga balita ay inyong matunghayan mga ka-angel. Pagkalipas sa pipila ka mga patalastas. Stand by mga ka-angel. Bubalik na kami dili madugay. Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mommy at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel Mommy Jim at Angel Mommy Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. Unsa man ang inyong gipangita, mga barato ba nga mga baligya? Ana, sa GM Variety Store and Spices ang tubag. Nagbaligya sila sa wholesale o retail sa mga produkto sama sa bugas, hog and poultry feeds, groceries, frozen products, wine and beverage, spices o nagkadayang gamit alang sa inyong panimalay. Ukay-ukay o mga brand new nga sabot alang Salita pa dayon ta mga ka-angel diri sa tong programa. Angel News Patrol Afternoon Edition. Atong largahan mga ka-angel ang mga headlines sa tong mga balita nga lokal. Labi na sa unang nga balita nga lokal. Binayo ng malakas na hangin at ulan ang probinsya ng Cotabato. Ayon kay Matalang Municipal Councilor Ralph Ryan Rafael, na umaabot sa 15 bahay ang sinira ng buhawi o malakas na hangin na sa hangganan ng barangay Poblasyon at barangay Manubuan na Matalam, Cotabato. Bago hinagupit ng buhawi ang dalawang barangay at umulan muna ng malakas
at sinunda ng animoy bagyong hangin. Swerte namang walang nasaktan sa mga residente na agad nakapagtago. Nagliparan umano ang mga yero at kahoy sa mga bahay na winasak ng mga buhawi. Maliban sa mga sinira nga bahay, pinayo rin ng buhawi ang mga pananim ng mga magsasaka. Nakatakda namang mamahagi ng tulong ang grupo ng Councilor Rafael sa mga pamilya na sinasalanta ng buhawi. Ato sa nga ninagon karon mga ka-angel, kaya nakaroon sa Pekaslinya si Angel Mon Carcalias. Insa na nukad karon sa Wisning nga bahin sa probinsya sa Misamis Oriental, si Angel Mon Carcalias. Angel Mon, alang sa imuhang mga balita. Pasok! Operatives ni atong bulan sa Enero 14 nga gikanom taliwala sa kabaysahan sa usa ka kauban sa sitio Municipal Barangay Dalag. Ang suspitsado nga si Sinaya residente sa Dalag ipasakaan sa tugmang kaso sa pagsupak sa seksyon na 16 o conservation or culture of plants nga giilang gitumok dangerous drugs. Iubos sa Article 2 of Republic Act 9165 nga mas lain as the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang plantation sa marijuana sa sitio Tukayban na abot alas 10 sa buntag sa adlaw Sabado sa mga elemento gikan sa PDEA South Cotabato Provincial Office ingon na sa mga kapulisan ditong dapita sa may South Cotabato. Angel Ryan sa opisina mismo sa Regional Police Drug Enforcement Unit o Army 39 Infantry Battalion ang Milagro Musab sa Mount Joint Task Force sa South Cotabato. Si South Cotabato Police Director Colonel Nathaniel Adeligas nibot yan na ang 12,000 ka mga hingkod na nga mga naibot nga mga marijuana isonog dito mismo sa dapit kini nakita inambungan kini sa barangay opisyal sa barangay Dalag o reporter sa usa ka local radio station. Di kami sa kong naimutangan, Angel Mon Carcalias reporting live sa Angel Broadcasting Online. Salamat, Mon Carcalias, alang sa imong mga balita. Sa laing bahin ang mga ka-angel, ato sang okay, sa samtang ato pang giani nagkaroon mga ka-angel ang mga balita sa ato ang mga kauban. Kaya naka-standby pa karon sila sa gawas nga bahin. Dili sa ta mga ka-angel sa balitang nasyonal. Naghanda ng Philippine National Police o PNP para sa gagawing rotation o palitan ng mga tao nila sa iba't ibang lugar sa bansa bilang pagpahanda ng bagong pagpapalit sa halalan. Ito ang inahayag ni PNP Chief Lieutenant General Leonardo Carlos nang tiyakin ito na manatili siya ng non-partisan o walang kinikilalang lalot na painit na ng painit ang batuhan ng putik sa larangan ng politika. Ayon kay Carlos, kaya namang kabilang sa kanilang paghahanda ay ang rotation upang maiwasan aniya ang familiarity ng mga pulis sa kanilang nasasakupan at upang hindi maimpluwensyahan ng mga kandidato. Sa ilalim ng rotation, inilipat ang isang pulis sa matagal nang nakadestino sa isang lugar. Gayon din ay kung ang mga kaanak ang isang pulis nakakandidato sa lugar kung saan sila nakapagtalaga. Gayon man inilinaw ng bagong PNP chief
na maliit na porsyento na lamang ang kanilang mga tauhan ang apektado sa patutupad nilang rotation, subalit nagkakaroon sila ng accounting o personnel kung sino-sino at ilan ang natatamaan nito. Ato sa nga dawaton mga ka-Angel, ang balita gikan ni Angel Tutong Sambas. Standby daw, sikop sa drug by bus operation. Angel Tong, alang sa imong mga balita. Yes. Yes, ayon sa ang kaso Section 11 RA no, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang nakampunan kuman kini magdakte sa ang drug by bus operation. Yes, sudah dikerjakan oleh atong mga nabi ang mga pambaylan panalan yang si Alimudi Binto yung anya sa isin o presidente kani sa barangay Itaap sa Biro. Ang mga nasampit dinakon ang palitan kani napakita nga siya po sa balor sa Gidip Station sa dihang nagpatuo ng mga kapulisan ng mga di nagpatuo ng po-survive. Naposasan pinitong suspect o napuhaan pa kini og laing napulo ka magandang kong pinutos nga sasi kung siya po mutimbang ni og 30 grams o gikabot yan nga ang market value ni ini 200,000 pesos sa dihang pag-inventory sa ini sinatihan usab sa barangay Kagawad na si Ben ng Batak. Kakaroon, anaan at tangkal sa police station, kanakarit ang maong binakpan o commit na kani sa piskalya o sa dugang ko sa disposisyon. Samtang sa laing bayan o kaab, doon ay usa ka na-report sa kung saan nagkabutan matupagi o tanong cellphone. Magulaanan kanina na-report sa buwatan sa kapulisan sa police station kung ang nakampit sa reklamante human kinimatod pa nagikuot kinihiyang mabaho nga cellphone nga ang mga biktima nga si Lord Luman 20 anyos kanigulitaw residente kani sa barangay Patang Ciudad Cagliario. Yaasoy sa mga biktima samtang sinilagtaw-lagtaw niya sa SMO apan sa iyang pagpuot sa iyang cellphone kay doon naman kayang piksan o iyang tawagan apan huwag na ang iyang maalon na cellphone sa Rolme. Di ka budyag matutpaw ay siya nahimo kay huwag matumbok na balongot ito na lang siya nagbapay taho na lang sa kapulisan kay mo natupok na kawatan ang katupok karon di sunod na usab karon sa mga intel legend sa dugang pusab na disposition. Dugang masabya ko na itong nasabap na balita in town law in town sa kabiktima na di kabutag mapunta ang kanding di kawa maong reklamato na relic or bayran ko Rabyan ya patay site anis kini single o residente kini sa Santa Cecilia barangay Gusa ng Ciudad Cagliario. So isa mga reklamante nga iya pagigipigay ang mga nasampit ng standing anang bakpan apan sa pagtabantang alas pangin sa taponon kayo sa kinikibalhin apan naglurat na lang yan kamot ang iyang mata kay bisang PC apil naman di dala at ang iyang kambing ng taon matod talaga niya siguro karon wala di palberitas na mukaway na himo in taon kining mong biktima igo na lang sa pagtahong usab sa buhatan sa police station Agora kay way matumbok sa tawatan. Kung sa dugang pausap ang kaso gisunod na sa pinol sa interdiction kung sa dugang pausap nga disposition. Mo katawatong report ko di ka na lang sa akong ako si Angel Tutong Sambas report. Live to Angel Broadcasting News online. Salamat, Angel Tung Sambas. Sa laing bahin ng mga ka-Angel, kita sa balitang international. Inaristo ng mga kapulisan sa United Kingdom ang 3 katao na tinuturong responsable sa pagsabog sa isang sasakyan sa Liverpool Hospital. Ayon sa Great Manchester Police na ang mga suspect ay may edad na 21, 26 at 29. Hinuli ang mga ito sa Kingston area sa Liverpool dahil sa Terrorism Act. Magugunita nga sumabog ang isang taxi habang ito ay nakaparada sa Liverpool Women's Hospital sa North East England na kinasawi sa isa katao at ikinasugatan pa ng mga iba. Standby mga ka-Angel, mubalik na kita sa dili madugay. Mga nabuhi sa mga ka-Angel.
Mga mams, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mami at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel, Mami Jim at Angel, Mami Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. Unsa man ang inyong gipangita, mga barato bang ang mga baligya? Ana, sa GM Variety Store and Spices ang tubag. Nagbaligya sila sa wholesale o retail sa mga produkto sama sa bugas, hog and poultry feeds, groceries, frozen products, wine and beverage, spices o nagkadayang gamit alang sa inyong panimalay. Ukay-ukay o mga brand new nga sapot alang sa mga bata, hingkod, kalalakinan o kababayinan. Presyo gaan sa bulsa, suwak sa budget o affordable sa tibok pamilya. Ayaw na pagduha-duha pa. You name it, we have it. Sa imo ba ito na pagmamali, bisita ang ilang main store nga na naimutang sa HIP Building Zone 4, National Highway, Lanao, Alubin, Misamis Oriental. Ingon man ang sangang tindahan nga ana sa Purok 3, Barangay Talaba, Alubin, Misamis Oriental. Mahimong tawagan ang numero 0916-712-8231 o pangitaang mapayumon utan ug maanagaron nga si Ma'am Marilo Cabul ang tag-iya og tig-dumat. Tapadayong ta mga ka-angel sa tuang mga balita. Ito sa nga dawaton karon mga ka-angel ang balita ni Efren na si Lucia sa iyang balita. Angel Efren sa imong mga balita diya, pasok. South Cotabato. Onom ka mga membro sa terrorist grupo nga Daulabia ang namatay sa encuentro sa dihang ang usa kanila misokol sa pag-aresto sa mga autoridad. Niining miaging Biyernes sa Pulumulok, South Cotabato. Kini subala pa sa Western Mindanao, kuman nga report matod pa ni Lieutenant General Carlito Juan Jr. Sa report, ang namatay mao si Arapat Bulakon alias Maola nga misokol sa mga pulis sa dihang aristohon naunta kini o mao kini ang nanguna sa pagkiklasay sa mga pulis.
giengkwentro ni Arapat Bulaton ang 4th Special Action Battalion o ang 5th Special Forces Battalion SPBMN sa mga pulis. Kauban ni Arapat ang 5 ka mga lokal nga mga terorista na walay nag-anan sa engkwentro nakuha sa mga Dawa Islamia nga mga membro of 5.56 important rifle, 12 gauge shotgun, 2 ka caliber 38 revolver, usa ka 5.56 pistol, usa ka improvised explosive device, o usa ka Islamic nga bandera. Kini matud pa ni Lieutenant Colonel Dante Banag, ang commander nga official sa 5th SPBN. Matud pa sa usab ni Brigadier General Roy Galido, ang 61st Infantry Brigade Commander nga si Arapat Bulaton, mao sa ka mga namumumba sa General Santos City niadtong tuig 2018. Nalambigit usab siya sa mga nakadayang kriminal nga lihok sa South Cotabato na samdan usab sa maong engkwentro ang duha ka Special Forces Battalion personnel FC Adom. And as a friend, Lucian Live report sa Angel Broadcasting News Online. Salamat kaayo Efrena Selucia alang sa imuhang mga balita. Balita sa balitang sports. Sa diri pa mga ka-Angel, ato sa nga dawaton ang report gikan ni Angel Rick Balibria alang sa iyang mga balita. Update kini mga ka-Angel sa nasod didto sa Amman, Jordan. Ato sa nga dawaton si Angel Rick Balibria. Asa kayang dagway ani ato sa pangitaon mga ka-Angel. Angel Rick Balibria. Okay, bueno ra. Ato sa nga dawaton Angel Rick Balibria alang sa imuhang mga balita. Pasok. Magandang araw mga ka-Angel. Sa ating mga nagbabagang balita dito sa kaharian ng Jordan. Isang ina at 2 pa nitong mga kapatid na babae ang hinatulan ng Grand Criminal Court ng felony of joint premeditated murder dahil sa pagpatay sa isang sanggol kamakailan. Ayon sa inang akusado, dahil sa bawal na relasyon, itinago niya ang kanyang pagbubuntis hanggang sa ito'y nagsilang ng isang malusog na sanggol na babae. Sa tulong ng 2 pa nitong mga kapatid na babae, pinatay nila ang sanggol at ito'y inilagay nila sa isang freezer bago ito inilibing sa isang tagong lugar. Sa iba pang mga balita, inihayag na ng Epidemic Committee ang pagtuturok ng booster dose o pangatlong pagbabakuna doon sa edad 18 anyos pataas. 6 na buwan mula sa 2 kumpletong pagbabakuna. Ayon kay Minister of Health, Firas Hawari, inaasahan na ng kaharian ang pagtaas ng kaso sa COVID-19 dahil sa pagbubukas halos sa lahat ng sectors at sa pagbabalik ng face-to-face or in-person sa eskwelahan. Nauna rito, noon pang 1 buwan at kalahati, nakapagbigay na ang kaharian ng booster dose sa mga health workers at edad 60 anyos pataas. Ngayong susunod na linggo ay mag-uumpisa na rin para sa lahat ng residente. Sa COVID-19 situation ng bansa, nitong Biyernes, nakapagtala ang kaharian ng 2,393 bagong kaso at 14 naman ang namamatay. Ako si Angel Rick Balibria sa Amman, Jordan, nagbabalita para sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Okay, salamat kayo Angel Rick Balibria alang sa imong mga balita karong hapuna.
Dirita mga ka-angel sa laing nga balita. Iyang masab sa balita, geek sa sports sa balita. Ato sa nga aninagon mga ka-angel. Walang plano na magpalit ng citizenship si Filipina-Chinese prodigy Alex Ayala. Ayon sa 16 na Pinay-Chinese player na kahit na nakabase siya sa Spain, ay nais pa rin niyang maglaro na may nakasabit sa bandila ng Pilipinas sa kaniyang damit. Isang malaking karangalan aniya ang maging representante ng bansa sa anumang international competition. Umabot na kasi ng 14 na titulo ang kaniyang napanalunan sa single at double tournament sa ITF Junior Tournament na pinakataas na ranking sa kaniyang nakamit ay number 2, pero ngayon ay nasa pang-4 na pwesto na ito sa ITF ranking na inilabas noong Nobyembre 8 taong 2021. Naghanda rin ito para sa 21 Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam sa buwan ng Mayo at 2022 Asian Games sa Xinjiang, Chan sa Setyembre. Hindi na ito nakapaglaro sa 2019 SEA Games na ginanap sa bansa dahil sa problema ng kanyang schedule. Oras karon na mga ka-angel, alas 5:36 na sa hapon. Rita sa balitang espesyal, isang 20 anyos na babaeng pasyente sa Taiwan ang natuklasang may 4 na bubuyog sa kanyang mata at nabuhay ang mga ito sa pamagitan ng pagkain ng kanyang luha. Ang pasyente ay kinikilala si Miss He, ay naglilinis ng puntod sa kanyang kamag-anak bilang isang papuwing dahil sa malakas na bugso ng hangin. Ang akala niya buhangin lamang ang nakapuwing sa kanya, ngunit matapos ang ilang araw ay nakaramdam siya ng hapdi sa kaliwang mata at walang tigil ng kanyang pagluluha. Dinala si Miss He sa Fuyan University Hospital at nagulat ang mga ophthalmologist na nakita nilang namamahay na 4 na bubuyog sa mata nito. Dahil sa mga bubuyog na ang talukap ng mata ni Miss He at nagkaroon din siya ng skin infections at inflammations ng cornea. Ang mga natagpuang bubuyog ay mga halictidae o mas kilala sa tawag na sweet bees. Ang sweet bees ay gustong-gusto ng pawis ng tao. Dahil sa pambihirang kaso ni Miss He, natuklasan ng mga doktor na gusto rin pala ng sweet bees ang luha dahil maalat ito. Agad namang natanggal ng mga doktor ang 4 na bubuyog sa mata ni Miss He at wala namang naidulot na pinsala ang mga ito sa kanyang mga paningin. Matapos gamutin ang pamamaga ng kanyang mata, mabilis na discharge sa ospital si Miss He at nagpapagaling sa kanyang mga tahanan. Balitang showbiz. Mainit na sinalubong ang kanyang mga kababayan sa 2021 Miss Intercontinental title holder na si Cindy Obiñeta sa kanyang fairy tale homecoming sa Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Ito ilang linggo matapos na masungkit ni Cindy ang pangalawang korona para sa Pilipinas mula sa tagisan ng talino at ganda ng sa Egypt nitong Oktubre taong 2021. Bago tumuloy sa Apple Tree Resort sa hotel, ang 25 anyos na Cagayan de Oro Beauty Queen, nagmotorkid pa ito mula sa Laguindingan Airport hanggang sa bayan ng Upol. Nakapwa nakabasi sa Misamis Oriental kahapon ng hapon. Kaugnay nito, labis nagpapasalamat si Cindy sa pagsalubong sa kanya, pamilya, mga katrabaho, supporters at iba pang mga kilala. Matapos dumalo sa lingguhang flag raising ceremony ng provincial government via Zoom, ang beauty queen, humarap naman siya sa local media ngayong araw. Si Cindy ay naparito sa lungsod
para bibisitahin ang ilang bayan ng Misamis Oriental sa bahagi na kanyang trabaho bilang reigning Miss Intercontinental 2021. Ito ang kanyang pangalawang homecoming. Una ay nagnanalo bilang binibining Pilipinas Intercontinental dahil siya ang kumakatawan ng Pilipinas sa naturang competition. Yan po mga ka-angel ang ating mga balita karong hapuna. At usang aninagon mga ka-angel ang mga nagpapashout out. Labi na kang Ma'am Marjorie Majorinos, maayong hapon mga ka-angel. Sa ngalan sa kong kapartner, si Angel Ros Denia, ang ato ang program in charge. Si Mama Roquelin Daang, ang ato ang admin head. Ato ang news writer, si Angel Shen Sulugan. Ato ang chief of reporters, si Angel Tongski Sambas. Mga reporters na to sa gawas nga bahin. Sa isti nga bahin sa Misamis Oriental, nanukad si Angel Mon Carcalias. Samtang sa Indahag si Angel Efren Celucia. Sa sentro nga bahin, wala makareport si Angel Dropit Sanuria. Samtang si Angel Ricky Boy Tadillo Real mga ka-angel. Kapadayon pa karon. Nakakaroon siya sa Bukidnon sa Malaybalay City. Kaya nagkuha siya og iyahang driver's license. Wala na ko'y igong oras sa mga ka-angel nga makiguban ka ninyo. Pero kita'y 41 minutos ang takna sa kahaponon. Dali lang sa programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Ato sang i-review mga ka-angel ang atuhang mga balita. Samtang balita ni Mon Carcalias, tigtanom og marijuana, padayon pang gipagita. Samtang sa balita ni Frena Celucia, unom ka terorista patay sa engkwentro. Sa balita dito tug Sambas, tambay sikop sa drug buy-bust operation. Balita nga lokal, 15 ka mga bahay, winasak ng buhawis sa Matalam, Cotabato. Sa balitang national, reassignment sa mga pulis, ikinakasa na bilang paghahanda ng 2022 elections. Balitang international, 3 suspect sa car bombing sa Liverpool na aresto na. Balitang sports, Alex Yala, walang balak na magpalit ng kanyang citizenship. Balitang espesyal, mga doktor sa Taiwan, may natagpo ang 4 na bubuyog sa mata ng pasyente. Habang sa balitang showbiz, Pinay, Miss Intercontinental Cindy Obiñeta, mala fairy tale homecoming sa CDO. O mga ka-angel katong kagahapong adlaw. Uban sa ko ang kauban si Angel Rosdinia. Samtang miadto kami mga ka-angel sa buhatan sa PIO. Sa Public Information Office sa Misamis Oriental. O mga ka-angel, grabe kitaghan nga mga tao. Tungod sa rason kay iladihay ang apag yokbo og pagtahod sa ato ang Miss Intercontinental si Miss Cindy Obiñeta dito mga ka-angel. Kagahapon dito sa atubangan mismo sa Kapitolyo mga ka-angel. Gani i-procession pa siya. Dili tawag procession ana. Anang naglibot-libot pa siya mga nag-motorcade. Okay. Nag-motorcade pa mga ka-angel. O dito nakita na to sa Facebook. Kinsa baka tong mala princess ang dating. Gisunod pa siya sa karo. Pastilan. Abi ko bag-unsa. Ato aman di ay nga kandidata diri sa Pilipinas. Si Miss Intercontinental Cindy Obiñeta. Mga ka-angel, daghang kayong salamat diri sa Christmas Countdown. Ano na lang kitay? Ajot lang atong Christmas Countdown. Aha naman be. Ganita. Sa atong Christmas Countdown mga ka-angel, 38 ka adlaw, 7 ka oras o 15 ka minutos. Pasko na naman! Sa dili pa magpasko mga ka-angel. Cool! At iba't ibang mga ilaw. At syempre, Okay mga ka-angel, 38 days, 7 hours and 15 minutes na lang. umawit na Ang ato ang tablon Santo Niño Chapel. Nagpadayon ng mga ka-angel sa pagbuhat og bilin. Na nasa gawas ng entrada sa bahin sa itong kapilya mga ka-angel ang ato ang bilin. ko ay nangungutang. So mausasama gapon mga ka-angel. Ato ang advance na to
atong advance nga pagsaulog sa ato ang mesa aw simbang gabi. Pitsa 15 hangtod mahuman sa pitsa 23. Pero wala pa mga ka-angel sa oras. So samar pagyapon miagi alas 7. Sunod ada mga ka-angel atong tawagan si brother Shirley Ray Auditor sa mga schedule sa misa. Unsaya ni mga ka-angel. Sige, wala na ko igong oras mga ka-angel. Ako na si Angel Ryan Siricol Molo. Nagiguban ka ninyo ni nga programang Angel News Patrol Afternoon Edition. Pasensya na mga ka-angel. Katong kagahapon, Lunes, whole day. O gaginabuntag, wala ta ka programa. Tungod lagi ni aning nga ato ang linya mga ka-angel. Kining Globe, Pastilan. Ato na dyan gimension mga ka-angel. Kining pagkaabirya sa ilang komunikasyon. Isod kaayo mga ka-angel. Isod jud kaayo dili susama sa laing dili susama mga ka-angel sa Parasat Cable. Wala kita nag-promote mga ka-angel, ato lang itandi mga ka-angel ang kalainan. Kay kining Globe mga ka-angel, wala problema sa ilang connection, wala man jud problema. Ang problema lang diha kung maputlan ka. What I mean maputlan ka nang matumba ang poste. Maputol ang linya gikan sa poste kana mga ka-angel, lisod kay kontakon nimo. Kaya dili nimo maistorya mga ka-angel ang mga agent ini. Kung dili mag-message lang ka dito sa Messenger o maghulat ka nga manawag sila sa imuha. Dili pareha susama sa Parasat mga ka-angel, daghan silang mga outlet na sa Puerto, sa Kate Kai, sa Ayala, diri sa Divisoria, daghan silang mga outlet mga ka-angel. Anytime nimo matawagan at 24 hours ang Parasat. Manhaan insigida pero kining Globe Pastilan mga ka-angel. Naglagot-lagot me. Kay Domingo pa ta naputlan mga ka-angel. Nagtawag sila hapon. Naghangyo ko nga magsayo sa Lunes. Pastilan, wala dyan nila madala mga ka-angel tungod kay daghan daw ilang mga lakaw. So, priority daw sa buntag. Nag-ani sila alas 10. Wala na programa si Angel Rose mga ka-angel. Sige lang, kay July 17 naman ta mag-end of contract sa Globe. Dili na ta magpailad sa ilaha mga ka-angel. Mo-ship na taglain pa nga mga atong internet providers. May ilang 35 Mbps, 1899. Hagay, ginoo ka. 189 na halas kang mahala. Samtang ang Parasat mga ka-angel, 40 Mbps, 15. Okay ra, binta-binta kami i-increase og 5 Mbps from 35 to 40. Pero dako kayong liga sa ilahang bayro nun kay 1899 kumpara sa 15. Kanya nana po ako nadunggan mga ka-angel, converge daw. 50 Mbps. 15 gihapon, pastilan. Muna itong plano mga ka-angel nga sudlan kining converge. Kusog kini sa Manila. Diri sa tuwa sa Tablon, wala pa kinin activated mga ka-angel, pipila lang ka mga area ang activity dining converge. Sige lang, karong July, palaran. Dili na ta mo rin yung aning Globe na to, kay pistolan ginakulisod kay kung takon. Saan mga problema ini? Walay ditso action ba? Kahulat pa sila mga ka-angel. Bitahan ng converge kay 50 Mbps, 15 lang. So dako kay jud kay ba? So salamat kay mga ka-angel, paselo ami nga wala mi naka-report. Wala mi naka-program tong Lunes. O kaganina mga ka-angel tungod lagi sa komunikasyon. Kabalabay ta mga ka-angel nga ato ang gisaligan internet ra jud para makairit ha. Wala pa tayo frequency. Wala pa tayo frequency. Mao na kung mawala ang internet, Ginoo ko, wa tayo mahimo diri. So magagad na ta, may na tayo radyo, okay? Bahala ba yung internet, na madunggan na ta sa radyo, padayon Japon 24/7. Basta naalag kita yung generator, makapaandar na ta sa tuang komunikasyon. Pwede na. So salamat kayo mga ka-angel, ako dahil si Angel Ryan Circle Molo. Magkikuban ka ninyo ining sayong kahaponon sa Angel News Patrol Afternoon Edition. Eksklusibo nga makita sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Daghang salamat mga ka-angel og dalaygon ng Diyos. Standby.
Mga moms, narito na ang programang tatalakay at magbabahagi ng mga karanasan sa loob ng tahanan. Mami at Home, kasama ang dalawang maming walang kinakatakutang trabaho sa loob ng tahanan. Si Angel, Mami Jim at Angel, Mami Lynn. Dito lang sa Angel Broadcasting Online Streaming Services. Samahan natin sila, mga mami. Unsa man ang inyong gipangita, mga barato ba nga mga baligya? Ana, sa GM Variety Store and Spices ang tubag. Nagbaligya sila sa wholesale o retail sa mga produkto sama sa bugas, ag and poultry feeds, groceries, frozen products, wine and beverage, spices o nagkadayang gamit alang sa inyong panimalay. Ukay-ukay o mga brand new na sapot alang sa mga bata, hingkod, kalalakinan o kababainan, presyo gaan sa bulsa, suwak sa budget o affordable sa tibok pamilya. Ayaw na pagduha-duha pa. You name it, we have it. Sa imo pagmamali, bisita ang ilang main store nga na naimutang sa HIP Building Zone 4, National Highway, Lanao, Alubin, Misamis Oriental. Ingon man ang sangang tindahan nga ana sa Puro Cris, Barangay Talaba, Alubin, Misamis Oriental. Mahimong tawagan ang numero 0916-712-8231 o pangitaang mapayumon utan ug maalagaron nga si Ma'am Marilo Cabul ang tag-iya og tig dumat.